Alam na nga ni Major kay Rafael na wala na si Edgar at napaiyak na lamang si Rafael nung nalaman niya na patay na ang kanyang mapagkatiwalaan na tauhan. Habang si Diego, naiinis siya ng husto dahil naisahan siya ni Mercedes. Pinigilan naman siya ni Melanie sa kanyang pag-inom, ngunit pinagalitan lamang ni Diego ang kanyang anak at natulak pa niya ito. Hindi niya alam na sugatan na pala ang kanyang anak dahil sa bubog. Matapos hugasan ni Melanie ang kanyang sugat, napagtanto niya tuloy na walang pakialam ang kanyang ama sa kanya kahit nasasaktan na siya nito. Samantala ang kanyang ina ay handa siyang ipagtanggol nung sinaktan siya ng kanilang customer. Kaya kinabukasan umalis kaagad si Melanie sa bahay ng kanyang ama dahil ayaw na niya itong makasama kasi tama ang mga sinasabi ng kanyang ina na makasarili ang kanyang ama. Noong nahimasmasa na si Diego sa kanyang paggalasing, nakita niya ang dugo sa sahig at pinuntahan niya kaagad si Melanie sa kwarto nito. Pero wala na si Melanie doon at wala na din ang kanyang mga gamit. Gayunpaman, hindi pumayag si Eleazar sa kagustuhan na gustong pinagawa ni Jaime sa kanya dahil hindi niya kailangan mamili ng kahit ano. Siya pa rin ang magdidesisyon. Hindi ito tungkol sa personal na agenda nila. They are running for their country. This is all about the Filipino people. Nagtanong si Rafael kay Divine na sabihin na ito sa kanya kung ano ang kanyang alam. Ang sagot ni Divine na maniwala ito sa kanya, wala siyang alam sa mga binabalak ni Jaime at hindi niya alam kung nasaan si Danica ngayon. Sinabi naman ni Rafael na kapag tutulungan niya ang kanyang tito Lazar sa paghanap kay Danica, tutulungan din siya nito sa problema ni Justin. Kinidnap ni Marquez si Danica at binayaran pala ito ni Jaime upang maisagawa niya ang kanyang binabalak para kay Danica upang hawak ulit ni Jaime sa leeg si Eleazar. Kaya may kasunduan sina Eleazar at Rafael para sa kaligtasan ni Danica at alang-alang kay Justin. Kung ibabalik ni Rafael si Danica sa kanyang tito Eleazar, hindi ilalaglag ni Eleazar ang JSX. Palulusutin niya si Justin sa kaso. Nagtanong si Divine kay Rafael kung paano na si Moises. Hindi naman alam ni Rafael kung nasaan na ngayon si Moises. Pero ang alam ni Rafael na may nagmamanman sa bahay ni Moises. Kaya hindi pwede bumalik si Moises doon at hindi pwede mahuli si Moises ng mga tauhan ni Jaime. Ang sabi ni Divine na si Moises rin ang pinagbibintangan na bumaril sa dalawang pulis. Sinabi naman ni Rafael na may ginawa siyang asset sa kapulisan at si Edgar ito upang protektahan niya si Moises pero nabiktima rin siya. Noong gumising na ang kanyang tito Lazar, absuelto na sana si Moises dahil sasabihin na sana na kanyang tito Lazar ang lahat pero hindi natuloy dahil sa nangyari kay Danica. Ang sabi ni Divine pero nakikinabang pa rin siya sa nangyari kay Danica. Para kay Rafael, madali lamang magdesisyon na pumanig sa katotohanan, pairalin ang konsensya at hustisya. Pero ama siya nito, gagawin niya ang lahat para sa kanyang anak. At ito na kanyang chance. Kasama sa kanilang usapan na kanyang tito Elias na iaabsuelto niya si Moises sa lahat ng kaso. Pero hindi niya ilalaglag si Justin. Ipinaalam naman ni Divine kay Rafael na hindi na sila pinagkatiwalaan ni Jaime at mukhang nagdududa na ito sa kanila. Kaya hindi niya sinabi sa kanila kung nasaan si Danica ngayon. Nagtataka naman si Aling Nadia kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin nila nilinis ang pangalan ni Moises at sinabihan niya si Moises na baka niloko lamang siya ni Rafael. Pero ang pakiramdam ni Moises na totoo ang mga sinasabi ni Rafael sa kanya. Ang sabi ni Aling Nadia na kilalang kilala na nila ang mga sagrado, magaling sila bumilog ng mga ulo. Hindi naman naniniwala si Moises na niloko lamang siya ni Rafael dahil si Rafael ang nagligtas sa kanyang buhay at kung hindi dahil sa kanya na baka patay na siya ngayon. Sa pag-uwi ni Melanie sa kanyang bahay, humingi agad siya ng tawad sa kanyang ina at hindi alam ni Melanie na sinundan siya ng kanyang ama at nakita ni Diego si Moises. Sobrang masaya si Diego dahil magagamit niya si Moises upang makakuha siya ng malaking pera sa mga sagrado. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!